Baked Sushi, Tamad Recipe. Hey, it's Vay! At nandito naman po tayo para sa isang cooking serye. So, meron lang ako ditong pepino na hihiwain natin ng pahaba dahil ayaw natin ng maikli. Ano daw? Keme. So, yan, hiwa-hiwain lang natin siya ng very light na mga haba-haba. Tapos, kapag nahiwa mo na siya ng mga pahaba, ayun, bago naman ni Bakla maghiwa. Diyos ko, naka-timelapse na nga to. O, yan. So, pag nahiwa na natin ng mahaba, hiwain naman natin ng mga cubes. Ayan, yung maliliit lang. Kasi nga, ilalagay natin ito mamaya doon sa ating mixture. At dahil tamad recipe nga ito, so kukunin natin yung bahaw natin na sinaing kaninang tanghali. So, durug-durugin mo lang yan ng very light. Tapos, lalagyan po natin siya ng kasukaan. So, yung recipe na ito, guys, madali lang siya gawin, madali siyang sundan dahil nga easy lang yung mga steps niya. So, mamaya, pag napanood mo tong video na to, sundan mo na din, di ba? Para pag gumawa ka nito, perfect na yung hapunan nyo. Especially sa mga hindi pa nag-date dyan ng mga magjowa o lutuan nyo ng mga bebe loves nyo ng ganito. Ewan ko na lang talaga kung hindi kanya mahalin ng vonggam pasabog. So, yung kanin natin, nilagyan natin ng very light na suka. Tapos, nilagyan ko din ng very light na chili powder. Oo, kasi gusto ko medyo may sipa ng anghang. Opo. So, yan, halo-halo lang po natin yan siya. Tapos, pwede mo din naman lagyan ito ng pepper. Lagyan mo din ng konting salt o kaya konting yum-yum. If you know, you know. Ayan. So, halo-halo lang po ulit tayo mga guys. Tapos, kapag ready na, i-assemble na po natin siya. Okay? So, bumili lang ako dito ng foil chururut. Tapos, ilalagay lang natin dyan yung kanin. Ipa-flat natin ha. I-flat nyo para talagang bongga siya kapag binuksan nyo na. Ano? Binuksan, bakla. Kapag, ano ba, nagbabakil ako. Ba't ganun? Basta yun, ilagay nyo yung kanin nyo dyan. It's time para i-assemble ang ating kasosan. So, buksan lang po natin yung ating imitation crab legs. Opo. Yung ibang recipe, nilalagyan nila to ng boiling water, no, for 2 minutes. Ako hindi na kasi hindi naman siya frozen. So, nilagay ko lang siya sa chiller. Madali lang siyang buksan actually kapag nasa chiller lang siya. Pag nilagay niyo siya sa freezer, bakla kailangan mo talaga siyang lagyan ng kumukulong tubig. So, ako, whisk na bakla. Gilaban na yan. So yan, durug-durugin lang po natin siya ng very light mga ganyan-ganyanes. Madali lang to talaga, promise. Hindi ko nga alam kung bakit di nyo pa ito ginagawa eh. Bobo ba kayo? Yes! So yan, pindot-pindot lang, tapos iwagayway, i-separate lang natin yan. O, ganyan lang. Okay, next step po natin, lalagyan natin siya ng cheese spread. Kahit anong cheese yung gustong gamitin, laban na yan. Pero actually, dapat cream cheese. Eh dahil nga tamad recipe na to, yun lang gagawin natin. Budget-budget lang. So, lagyan din tayo ng mayo. Siyempre, yung mga gamit po natin, galing po yan ng Dali. Baka naman, Dali. Okay, yung tuna po natin, yung Century, bawasan niyo po yan ng oil. I mean, hindi naman sobrang bawas na bawas. Kailangan meron pa din siyang meron pa din siyang kahit papaanong oil para mag mix talaga siya ng bonggang-bongga. O yan. So, isang can lang po yung gamit natin dyan. Tapos, ilalagay na natin yung ating mga cucumber na hiniwa-hiwa din kanina, no? So, halo-halo muna, ganyan. Pakyut lang muna tayo sa camera kahit hindi tayo kita. Malay mo, meron tayo dyan mga sponsor. Ay, sponsor! Parang bobo. So, yan, halo-halo lang. And kapag pagod ka na, ihalo mo na lahat yan. Ibagsak mo na. So, halo-halo na po. Tapos, later, i-assemble na natin siya doon sa baking sheets na nilagay ko, yung aluminum sheets. So, etong recipe na to guys ha, sundan nyo to, bongga to, promise. Masarap siyang late night snack o kaya kapag meron kayo mga potluck ng mga friends mo. Ayan. So, yung kanin natin, ilagay lang natin dyan yung ating kachururutan. Ayan, damihan nyo ha, huwag kayo magtipid. Kayo naman ang kakain yan, bakla. Yan, ayos lang tayo ng lagay dyan para bonggang-bonggang pasabog. So kapag na-assemble mo na yan, ihahanda mo na yung oven mo. So gamit ko dito, oven toaster. Wala kasi talaga ako ng microwave. Pero kung may microwave kayo, bongga. Kung may air fryer kayo, mas bongga kasi mayaman ka, te. Next, ilagay naman natin yung ating seaweed dyan. So, i-crumple-crumple lang natin yan, durug-durugin lang natin yan. So, ilalagay ko siya dito sa itaas ng ating mixture kanina, ng crab sticks and everything. Pero pwede nyo din siyang ihalo sa kanin. So, depende na po yan sa trip nyo kung ihalo nyo sa kanin or ilalagay nyo doon sa ibabaw. Ako nilagay ko siya sa ibabaw para kapag binake siya, mas medyo magki-crispy pa din siya, 'di ba? Meron pa ding crunch, meron pa ding umami. May mga ganong eksena pa tayo diyan, mga people loose.
Tapos maglagay ka na ng cheese. Yung pinili ko dito, syempre yung sa Dali, kasi nga mura lang to, te. Recipe natin, dapat abot kaya. So kapag nalagay mo na yung mga yan, ilagay na po natin siya sa ating oven toaster. Ayan. So sinet ko lang yung timer ng 5 minutes. Tapos nung chinek ko siya, gusto ko pa ng mas melted pa yung everything. So, dinagdagan ko pa ng another 5 minutes. So, total, 10 minutes siyang nasa oven. Tapos, yung second batch, nasa 8 minutes na lang kasi mainit na yung oven nun. Kasi hindi ko na siya pinreheat, ate. Di na using preheat. Bilang mga mamamayang Pilipinong, gugutom na ako. Puro na lang over, boys. Eh? Ewan ko. So ayan mga Maricorn, luto na ang ating sushi bake. Ilabas na natin siya. So gumamit kayo dyan ng ano, kung ano mang gusto nyo, sandok man o mitten. Ako sandok. So ayan no baklo, ang ganda ng itsura niya, ang perfect niya. So ito na po ang ating finished product. I hope you like it.